Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw sa iyo. Narito ka ngayon sa aking channel, Tax Tutorials for MSME. Ang aking topic ngayon ay how to register your business to the Bureau of Internal Revenue. Karamihan ngayon sa mga group chats or group community ng mga Lazada, TikTok, and Shopee sellers nagkakagulo na kung magre-register ba sila ng kanilang online shop o hindi. Yung iba magbe-vacation leave at next year na lang daw magpa-register. Kailangan muna daw nilang aralin ang tax compliance ng Bureau of Internal Revenue para makaiwas ng penalties. Kung nandito kayo, tumatambay sa aking channel, bibigyan ko po kayo ng free consultation. Pwede po kayong mag-message sa aking FB page para ma-guide ko po kayo. So, yung mga nakakakilala na sa akin at nakapag-consult na, nabigyan ko na sila ng mga procedures kung paano mag-register sa BIR, sa RDO mismo, sa opisina ng Bureau of Internal Revenue, through online, sa newbies registration business, at pwede din ngayon sa ORO, sa Online Registration and Update System. So, kailan ba ito nagsimula ang kaguluhan ng mga online sellers na kailangang magpa-register? Noong December 2023, naglabas ang Bureau of Internal Revenue ng Revenue Regulations number 16/2023. Ito ay tungkol sa 1% withholding tax on gross remittance made by electronic marketplace operators. Yan, kasama ang Lazada, Shopee, and TikTok. And digital financial service providers to sellers and merchants. O katulad naman ng mga GCash, Paymaya, at saka other financial institutions na nagiging payment channels ng mga online sellers. Dahil dyan, hindi magkaano. Basta nagkakagulo sila kasi babawasan na daw sila ng income tax paano yung mga hindi naka-register. So, nitong 2024, January 15, 2024, naglabas naman ang Bureau of Internal Revenue ng Revenue Memorandum Circular 8-2024, clarifying the provisions of Revenue Regulations number 16-2023, imposing withholding tax on gross remittances made by electronic marketplace operators and digital financial services providers to sellers and merchants. Pwede nyo tong makita sa website ng BIR. I-search nyo lang yung RMC. So, dito tayo. Ang RR 16-2023 ay magiging effective sa January 11, 2024 at may 90 days na transitory period. So, mga bandang April para mag-comply ang lahat ng mga e-commerce marketplace sa requirements ng BIR. Kaya ngayon, nagsisimula na ang mga e-commerce platform natin. Kasi, eto nga, sa question number 4, what are the obligations of sellers, merchants under RR number 16-2023? Sellers are required to observe the following. Register their business with the Bureau of Internal Revenue and submit a copy of the BIR-issued Certificate of Registration as part of the documentary requirements by e-marketplace operator prior to the use of the e-marketplace facility. So,
prior to the use, ipaano naman yung gumagamit na ngayon ng e-marketplace. So, binibigyan nga sila ng time para mag-comply. Yung TikTok, nanghihingi na ng tax identification number. Si Shopee, nagpapa-upload na ng certificate of registration. Sa Lazada naman, before ka makabenta, makapag-open ng shop sa Lazada, kailangan mo pong mag-submit ng iyong Certificate of Registration sa BIR. Ipapakita mo yung iyong mayor's permit, isasubmit mo. Meron kang BIR registered sales invoice and collection receipt. Ganyan siya kastriktong noon. Kasi bandang 2017 kami pumasok sa Lazada Marketplace. Yan yung requirements niya. So later on, may mga pumasok na mga uh, small sellers. So mga maliliit lang sila, hindi pa nila kayang mag-register ng sarili nilang business. So sila ay pinapasok ng Lazada sa cooperative. So, yun, mayroong mga sellers na ganyan na pag hiningian mo sila ng sales invoice, ang ibibigay na sales invoice ay galing sa sellers cooperative. Pero sa Shopee, wala yatang ganyan. Kasi nagbebenta din kami sa Shopee. Hindi siya ganun ka-strict dati sa mga certificate of registration sa BIR. Pero kami, kahit hindi siya strict, every sale, every order sa Shopee, nag-i-issue kami ng sales invoice sa aming customers. Okay. Ano ba yung legal basis natin kung bakit kailangang mag-register sa Bureau of Internal Revenue? Sa ating tax code, National Internal Revenue Code of 1997, Section 236, Registration Requirements, every person subject to any internal revenue shall register once, either electronically or manually with the appropriate revenue district office. Number one, within 10 days from date of employment. Okay, sa mga empleyado dito naman, ina-assist ng mga employer sa pag-register sa BIR. On or before the commencement of business. Yan yung dahilan kung bakit yung mga nag-register sa DTI at nag-register sa BIR ay binibigyan ng penalty. Kasi nga, before dapat mag-start ng business, ay mag-register muna sa BIR. So, kung matagal na ang iyong DTI at nagnenegosyo ka na online, so late ka na talaga at ikaw ay papatawan ng penalties. Regarding that, meron akong taxpayer na inassist dahil sinulatan siya ng BIR. Nakita ng BIR na meron siyang registration sa DTI. So, meron siyang dapat bayaran na 20,000 na penalty for non-registration of business. So, yung advice ko sa kanya, kung hindi ka naman talaga negosyo, di sumulat ka sa BIR, cancel mo yung registration mo sa DTI at sumulat ka sa BIR na hindi ka naman talaga kumita sa business na yan kaya wala kang pambayad. So, yun klarong-klaro, on or before the commencement of business. Pero ngayon, pinagbibigyan nga tayo ng BIR, ng mga online sellers, alam ng BIR na nagbebenta na tayo at kumikita na tayo. So, binibigyan pa tayo ng time para mag-register without penalty. Number 3, before payment of any tax due. Para naman yan sa mga may estate, trust, ganon, or one-time payment na sale of properties. Or number 4, lastly, upon filing of a return statement or declaration as required in this tax code.
So, okay na tayo dyan. Sana kumbinsido na tayo na tayong lahat ng mga online sellers ay dapat mag-register sa Bureau of Internal Revenue. So, dito na tayo sa registration process ng ating business sa Bureau of Internal Revenue. Unang-una, ito yung traditional na pupunta tayo sa Revenue District Office ng Bureau of Internal Revenue that has jurisdiction over our place of business. In case of online sellers, so yan yung ating home address. Katulad dito sa amin, sa Taguig, nasasakupan kami ng RDO 044 Taguig, Pateros. Okay. Alamin nyo na lang dito sa website kung anong RDO ang nakakasakop sa inyong place of business. Another option ng registration ay through online registration and update system. Meron pang isa, yung New Biz Reg Portal. New Biz Registration Portal ng Bureau of Internal Revenue. Nakapag-try na rin ako dito mag-register sa Newbies Registration Portal. So, pag nakapag-submit ka ng mga documents mo, so may 3 days lead time para maghintay ka for the reply ng RDO kung pwede mo nang pick upin ang iyong certificate of registration. O, diba? Galing-galing na ng BIR. Pwedeng hindi na pumunta doon para mag-register. Pero syempre, kailangan mo ring pumunta para i-pick up ang iyong authority to print receipt at saka certificate of registration at saka yung notice to issue receipt. Okay, dito tayo sa online registration and update system ng Bureau of Internal Revenue. Na-release to mga bandang 2022. Kasi nalaman ko to noong January 2023 dahil pwede na dito mag-register ng books of accounts noong 2023. So ngayon 2024 na. So mas marami ng services ang pwede nating i-avail dito sa Orus. At isa na nga yan ang pag-register sa BIR. Sorry. Okay, kung bago ka pa lang, pwede mo itong i-try ang online registration and update system. Click new registration, click as an individual. Dito makikita natin ang application for registration of individuals. So, concentrate muna tayo sa mga individuals. Sino yung mga individuals? Tayo. Tayong mga online sellers, individuals tayo. Ang mga non-individuals naman sila yung mga partnership corporation. Yan yung kanilang type of business. So, ano ba ang mga documentary requirements para sa registration of individuals? For sole proprietor or professional not regulated by Professional Regulation Commission, any government issued ID, birth certificate, passport, driver's license that shows the name, address, and birth date of the applicant. In case of practice of profession regulated by PRC, you have to bring your valid PRC ID. So, hindi ko na papakita yung aking ID. Baka magkalat yung aking ID online. Ito, kumuha na lang ako ng sample kasi kailangan kita ang name, birth date, and address. Okay? Next. DTI certificate if with business name. Okay, yan yung second. Ito sample ko ng DTI ng aking online shop. Yeah, certification
that my business name is approved by the Department of Trade and Industry. Excuse me. Meron akong online shop, Fabric Online PH online shop, registered on May 8, 2020. Ito yung pandemic, 'di ba, nung lockdown na nag-boom ang e-commerce, online selling. Nakita ng BIR, so nagbigay ng advisory na kailangang mag-register sa BIR ang lahat ng mga online sellers. So kumuha na ako ng DTI kasi isa yan sa mga requirements. Next. Ay, dadagdag ko pala dito sa valid ID. Kung ikaw ay married, kailangan magdala ng marriage certificate. Kasi kung hindi pa naka-update ang iyong record sa Bureau of Internal Revenue, kailangan mo munang i-update. So, kailangan ng certificate of marriage. Alam nyo na yan, hindi ko napapakita pag kayo ay kasal. Oh, what else? DTI certificate. Certificate of authority if barangay micro business enterprise registered entity. Ito, meron din akong sample. BMB is certificate of authority. Ito yung certificate na makukuha online. Pwede kang mag-apply online basta ang iyong business assets ay hindi lalagpas ng 3 million pesos excluding the land. Kaya kailangan yan i-submit sa BIR para ikaw ay mabigyan ng exemption sa income tax. Hindi ka exempted sa lahat ng taxes kung ikaw ay may BMBE certificate. Ikaw ay kailangan pa rin magbayad ng 3% quarterly percentage tax of your gross sales or receipts. Meron akong separate topics or video para dyan. Okay. Dun tayo sa susunod na kailangan nating i-submit. Oh, final and clear sample of own principal receipts or invoices. Sa Bureau of Internal Revenue, meron na silang pre-printed sales invoice at saka official receipts. Pwede kayong bumili ng ilang booklets habang hindi pa kayo nakakapagpagawa ng sarili nyong resibo. So, no problem kapag wala ka nitong final and clear sample of own principal receipts. Pero sa ngayon, papakitaan ko kayo ng sample. Kasi, ako, bago ko nag-register, alam ko na itong mga requirements. Kaya, meron na ako nitong format ng sales invoice. Yan. Ito yung format ng sales invoice sa mga online sellers. For your sale of goods, ito po yung dapat na i-issue, sales invoice. For those naman na ang ino-offer ay services, ang inyo namang resibo ay official receipt. Tayo dun sa sa sales invoice. Sa sales invoice, kita yung iyong trade name, yung address, contact number, then the name of the proprietor, non-VAT registration TIN. Non-VAT. Or kaya VAT. Kung ang sales mo ay expected mo na lalampas ng 3 million pesos in 1 year. So, yung mga features na kailangan, may serial number, date, name of customer, address, business style, and TIN. Pero hindi yan nasusunod na may mga business style at TIN
customers naman na hindi business. Mga personal purchases lang nila, hindi na kinakailangang fina-fill up. So, tayong mga nagbebenta online. So, nagbebenta tayo on credit. Hindi naman natin kaagad nakukuha ang bayad, 'di ba? Sa Lazada or Shopee or TikTok. Makukuha natin siya kapag natag na as delivered or completed doon sa app. So, sa mga nagbebenta ng credit, meron din kayo dapat nitong collection receipt. Okay. Ito siyang collection receipt ay ibibigay mo sa Shopee or Lazada kapag mayroon kang collections sa kanila. Noong pandemic, ini-scan lang yung mga ganitong resibo. Sa ngayon daw, nire-require na i-submit na rin yung physical copy. Ito. Okay. Kung meron kayong questions, pwede kayong mag-PM sa akin or paghihingi ng format sa akin. Pero dapat kasi itong format ay ginagawa ng accredited printer. Yun. Ito, gawa ng accredited printer ko. PM nyo na lang ako sa price. Refer ko kayo sa printer ko. Pero dapat malapit lang sa Taguig. Kung magpapaprint kayo sa kanya. Taguig, Makati, ganun. Oh, next. Next requirement. Meron na tayo. Proof of registration. Hindi naman tayo kasali dito sa mga BOI PESA. Dito na tayo sa if transacting through a representative. Pag hindi ikaw ang pumunta sa opisina ng BIR para mag-register ng iyong business, kailangan mong gumawa at magpanotaryo ng special power of attorney. Tsaka kailangan ng government ID ng authorized representative. O para bago ka pumunta kay attorney sa notary public, meron na ako ditong template ng special power of attorney. So, pwede mo lang tong i-edit, lagyan mo ng iyong name, then ng iyong ID, i-print ng 3 copies, at dalhin sa notary. So, ang notary is, nag-range ang presyo from 150 to 500. Kung sila pa ang gagawa ng document, baka mas mahal. Hingi na lang kayo ng template sa akin ng SPA. Okay. Okay na tayo sa mga requirements. Anong gagawin na para okay. Next na gagawin ay pupunta ka na sa Bureau of Internal Revenue. Dadalhin mo na yung mga requirements mo. Hihingi ka doon ng application form. O kung gusto mo na may mga requirements ka na pagpunta doon sa branch, mag-download ka na lang ng BIR Form 1901 available sa BIR website. So, mag-fill up ng application for registration, 2 or 3 original copies. Kung first time mo mag-register, i-click itong head office. Take note dito, fill in all applicable white spaces. Mark all appropriate boxes with an X. Sa BIR kasi, hindi check. X yung yung markings. Ayan. So, click head office. Head office siya ng iyong business. Hindi siya head office or branch office ng Bureau of Internal Revenue. Kapag nagkaroon ka ng additional business, nag-put up ka ng branch,
at i-register mo sa BIR, ang i-mark mo ay branch office. Or kung meron kang warehouse na separate address sa iyong head office at sa branch office, lagyan ng mark itong facility. Number 2, BIR registration date to be filled out by BIR. Kung meron kang PhilSys card number, pwede mo nang ilagay dito. Hindi naman siya mandatory. Taxpayer identification number for taxpayers with existing TIN. So, kung dati kang employed or currently employed ka, so meron kang tax identification number. So, maglagay ka dito ng iyong tax identification number. Yeah. Then, i-verify yan ng registration officer kung ang tax number na yan ay para sa iyo. Naalala nyo na yung may mga nag-o-offer ng online service nang nagbibigay daw ng BIR TIN? Fake yan. Kasi meron akong inassist. Yung number niya na nakuha niya online, fake. Yung kinonfiscate ng BIR. Ang RDO code to be filled out by BIR officer. So, dito tayo sa number 6, taxpayer type. So, kung tayo ay online business, dito tayo sa single proprietorship. Oh, teka. Hindi lahat ay single proprietorship. Katulad ko ay meron akong income from compensation. Kapag may income from compensation, ito naman ang mark, mixed income earner, compensation income, single proprietorship, and professional. O, depende kung anong applicable sa'yo. So, halimbawa, assume natin yung ating mga online sellers ay mga mami, nasa bahay lang. Anong sa bahay lang? Hirap-hirap kaya nasa bahay lang. To, single proprietorship, resident citizen. Taxpayer's name, last name, your first name, and middle name. Not applicable na dyan. Then, okay. Ignore na yung iba. Dito tayo sa gender. Kung male ka, o di itong i-mark mo yung male. Kapag female, i-mark itong female. Civil status, single, married, widower, legally separated. O, ako married. Kaya kailangan magdala ng certificate of marriage kapag magpa-register sa BIR. Date of birth. O, date of birth kapag sole proprietor. So, ang birthday ko, January 31, 1979. Place of birth, if applicable, lagyan mo na lang kung saan kang place of birth. Dito din yung mother's name, citizenship mo. Father's name. Kung meron kang dual citizenship, lagay mo rito, other citizenship. Sa local address, fill up mo yung place of business mo or home address na makikita sa iyong identification number. Para hindi tayo magtagal, hindi ko nasusulatan. Alam mo na yan. Foreign address, not applicable. Municipality code, purpose of TIN application, business. Okay. Then, identification details. Dito may lalagay yung details ng iyong ID. Kung PhilSys ID, UMID, whatever.
Preferred contact, okay, mobile number. Then, email address. Lagay mo dito ang iyong email address. Napaka-importante na nito ngayon ng email address dahil dyan nagpapadala ng notices ang Bureau of Internal Revenue. Mag-email yan siya kapag na-register ka na niya. Kung malalaman mo kaagad. Then, itong napakahalaga na sinasabi ko sa mga gustong mag-avail ng 8% income tax rate. Ang option na ito ay available lamang sa mga self-employed individuals na ang gross receipts or sales ay not more than 3 million pesos. Ito yung pinakamadali na compliance. So, halimbawa, itong pinili ko. Lagyan ng X. Kapag 8% yung pinili mo, 8% of uh, excess of 250,000 exemption. So, kung 1 million ang iyong gross sales, less allowable exemption na 250,000. So, ang 8% ay imumultiply sa 750,000. Yun yung magiging income tax mo for the whole year. Kapag nagpili ka ng income tax rate na 8%, wala ka nang babayaran na 3% quarterly percentage tax. Okay? For clarifications, punta kayo sa aking FB page. Mag-chat kayo sa akin at try kong kayong replyan. Pag hindi ako nakapag-reply, ibig sabihin busy ko. Huwag magtampo. Part 2, spouse information. O, skip na natin yan. Madali na lang yan. Authorized representative. Kung hindi ikaw maglalakad, dito mo ilalagay ang iyong authorized representative at bibigyan mo siya ng special power of attorney. Part 4, business information. Dito mo i-fill up ang tungkol sa iyong business. Makikita mo to sa iyong DTI. Okay. For example, yan yung sa akin. Yeah. Primary, Fabric Online PH, online shop, regulatory body is DTI. Tapos yung registration number, tingnan mo na lang doon sa iyong certificate. Line of business, online shop. Yung yung BIR na yung magfi-fill out ng PSIC code. Ang PSIC code natin ay 47913 online shop selling via internet. Yon, kung meron kang incentive, dito mo ilalagay investment promotion. Ay, sorry. Kung ikaw ay BMBE, lagay mo dito BMBE, legal basis RA 9178. Incentive granted, exempted from income tax. Ganon. Then, number of years, 2 years. Tapos yung date granted at saka yung expiry date. Registration number, effective date, yun. Same lang, registered activity, tax regime. Okay na yan. Kahit BMBE lang ilagay mo, i-approve ka na nila. Dito naman, ang BIR na mag-fill out nito, i-remind mo na nag-avail ka ng 8% para lalagyan niya dito ng individual income tax.
Yan lang yung ilalagay ngayon dahil wala na tayong registration fee. So, okay na yan. Dito naman tayo sa receipts and invoices. Skip mo lang to kung hindi ka magpapagawa ng sarili mong resibo. Pero kung magpapagawa ka ng sarili mong resibo, kailangan mong fill upan yan. Kasi yan ng application for authority to print. Yun, printer's name, name ng printer, printer's TIN, accreditation number, date of accreditation, registered address, email address, contact number. Then, yung mga yan, yung mga details na yan ay makukuha sa printer. So ako, dahil may kilala akong printer, nilalagay ko na yan bago pumunta sa BIR. Kung wala naman kayong kakilalang printer, magtanong kayo doon banda sa BIR. May mga alam yan sila na ah, printer o kaya may mga tumatambay doon na mga accredited printer sa BIR mismo. So, dito mo ilalagay kung ano yung mga invoice na in-apply mo, sales invoice. Kung magpapagawa ka na rin ng collection receipt, lagay mo collection receipt. Then, non-VAT. Non-VAT. Bound siya. Then, start. Number of sets per box or booklet. 50 pieces yung standard. Tapos, number of sets per box. Okay. No. Number of sets per box or booklet. Teka. Number of booklets. Dito yung number of booklets. Sorry. 10 ang minimum ng printer. 10 bound. 10 booklets. Start number 001 to 0500. So, dito pala yung number of copies per set. O, duplicate lang. O, kopyahin mo na lang dito sa collection receipt para hindi tayo magtagal. For employee with 2 or more employers o with calendar year. O, inassume ko na single proprietor lang siya. Wala siyang employment. So, hindi na natin yan gagawin. Then, dito yung signature over printed name. Dati kasi merong 0605. Hindi pa nabago yung form dahil effective pa lang ng ngayong January 22, 2024 na inalis na yung annual registration fee. Sorry. Hindi na tayo required magbayad ng 500 pesos na registration fee. Pero ito kasing 0605 ay pwedeng gamitin sa iba pang mga payments. So, kung bibili ka ng printed receipt, sa lambawa 180 pesos yung isang booklet, lalagay mo dyan kasama sa babayaran mo. May babayad ka ng 30 pesos na documentary stamp dahil yan ay ilalagay doon sa iyong certificate of registration. So, okay na. Tapos mo tong fill upan. Gawa ka ng 3 copies nito at dalhin na ang iyong mga documents sa new registration counter. Isasubmit mo na doon sa officer. Yun. Bigay mo na rin yung pinagbayaran mong 30 pesos na doc stamps. Okay? Sana nagigets yung mga pinagsasabi ko. Tapos, habang nagpaparegister ka, nakita ng revenue officer na, ay, may dati ka palang registration, nag-work ka sa Makati, kailangan mo accomplish ng BIR Form 1905 for transfer of RDO. So, fill up ka na naman nito ng 2 copies. Fill out mo yung tax identification number,
RDO code, kunin mo sa kanya yung RDO code kung saan ano. Then, dito, update. Change, update of registration information. So, lagyan mo ng X. Dito, lagyan mo ng change in registered address. O, transfer from one RDO to another RDO. Hindi na tama yung ano. Old RDO. O, halimbawa, 048. Lipat ka sa 044. 044. Yan. Permahan na, submit na, ganyan lang kabilis. So, hindi ka na kailangan pumunta pa sa Makati para mag-transfer ng RDO. Siya na yung magta-transfer. Okay? Ano pa bang kailangan kong gawin? Habang pinaprocess niya, may time limit kasi yan guys kung gaano siya kabilis dapat mag-accomplish ng kanyang job. So, magpapareceive yan siya ng document ease of doing business na tinanggap mo at tinanggap niya yung mga documents, sinabmit mo yung mga ganyang documents, ganun. Tapos may log sheet siya, nalagay niya kung anong time ka nag-process. So, papipirmahin ka dun. Okay, hintay-hintayin mo lang. Maya-maya tatawagin ka na niya for release of Certificate of Registration. Okay. Ito yung sample ng Certificate of Registration. BIR Form 2303, Certificate of Registration. Okay. Dalawang page yan eh. Page 2, yan. Certificate of Registration. May perma ng RDO. Dito sa front page, first page ng iyong Certificate of Registration, nandiyan yung OCN number, date generated, o nag-register ako noong July 13, 2020. So, yan yung OCN date ko. Then, 10, sorry, tax identification number and branch code. Dahil head office ito, wala naman akong branch. 9-digit PIN and 5 digits branch code. 00 lang. Name of taxpayer. Take note, yung name of taxpayer, yan yung registered name mo. Hindi yung trade name. TIN issuance, February 2022. Yun yung first ko na pagkuha ng tax identification number. Then, registered address. Dito sa tax types, makikita kung anong mga tax types ang kailangan mong i-file na return. Individual income tax, quarterly percentage tax. Dati may registration fee pa, withholding tax, expanded, and others kapag nagbabayad ng rental. Okay, withholding tax. Mga repertory requirements. Form types. Yan yung mga types ng form na dapat mong i-submit. Filing date, filing frequency, and filing due date. So, ito naman, i-discuss kapag ikaw ay nag-attend ng seminar ng RDO. Dati kasi, bago i-release ang COR, kailangan mag-attend ng seminar. So, matagal mag-release kasi, halimbawa, Webes pa, merong seminar. Maghihintay ka pa ng Webes para makuha mo yung COR mo. Dahil meron na tayong ease of doing business, meron na silang mga online seminar through Zoom, through Facebook Live. So, abangan mo na lang yung schedule ng RDO. Makukuha mo na kaagad ang iyong Certificate of Registration. Kapag ako nga, kaya ko tong tapusin ng 2 hours. Basta mabilis din gumawa yung officer. So, yung trade name mo, yung PSIC, retail sale via internet. Then, line of business, online selling of fabrics. Tsaka registration date.
So, isa yan sa ibibigay sa'yo, ang COR na lagi kong sinasabi. Then, 1906. Ano pang kailangang pakita? Okay. Punta tayo dito. May mga dapat pa akong pakita sa inyo. Kasama sa ibibigay sa iyo ay ang notice to issue receipt. Kulay green na siya ngayon. Dati kasi orange. So, this establishment must issue receipt or invoice for each service rendered or sale of goods. So, yung business name mo, sulat mo dyan, ikaw nang magsusulat. Sa akin, sinulat ko na Fabric Online PH online shop, registered name, yung name ko, yung tax identification number. Dapat naka-display ito sa iyong place of business. So, kung online shop ka, wala kang physical shop, i-display mo lang dun sa bahay mo. Pag nag-tax mapping, makikita nila naka-display. Pati yung certificate of registration, kailangan naka-display. Tsaka yung 500 pesos na binayaran. Pero ngayon, hindi na. So, dalawa na lang hanapin ng ah officer kapag may tax mapping. Ang certificate of registration, itong notice to issue receipt. Tapos, hahanapin niya rin ang iyong books of accounts at saka yung registered invoice. So, just be ready. Yun. Kawawa yung mga tax map na walang ganito. Pati sari-sari store daw, tina-tax map ngayon. Kaya nagpaparegister na pati mga sari-sari stores. Then, okay. Kasama na ibibigay sa iyo ang authority to print receipt. Ako kasi akong nagpa-process ng aking authority to print. O, di ba? Galing-galingan lang ang inyong Ate Feli. Pati authority to print talaga akong kumukuha. So, ito yung sample ng authority to print. Ito, ibibigay ko sa aking printer. Yan yung sample. Sales invoice lang noon ang in-apply ko, non-VAT, 50 booklets. Medyo malakas noon yung online shop ko, kaya 50 booklets yung pinaregister ko. Ngayon mahina na. Okay. Ano pa ba? COR, ATP, saka authority to print. Okay. Isa pa. Minsan hindi to nasasabi ng officer eh. Kapag nag-register ka sa bilang ng iyong business, kailangan mong mag-register ng books of accounts. So, kuha ka na naman ng BIR Form 1905. Kung ikaw ay nag-inquire muna bago ka pumunta sa BIR, so nalaman mo na kailangan palang magdala ng books of accounts, ng columnar, yung journal, ledger, ganon. So, kapag non-VAT ka, apat ang required nila sa RDO. Yung cash receipt journal, cash disbursement journal, general journal, general ledger. Meron akong separate video para sa books of accounts. So, ngayon, gumagawa nga ako ng books of accounts para sa mga online sellers dahil nagbebenta on credit. So, naggawa ako ng sales journal. Dito ilalagay yung mga benta or orders. Yun. Per order, per SI, gagawan mo siya ng resibo. At pwede mo siyang ipadala sa iyong customer kapag nag-ship out. Or pwede na rin i-upload. Kasi ngayon sa Shopee, pwede na daw mag-upload ng resibo. Ako nga, nung bumili ako ng CD, nag-request din ako ng sales invoice. Pero hindi pa dumadating. Through email daw. So, fill upan mo na naman itong tax identification number. Ulit-ulit lang, no? Ganun talaga. Kaya aabutin ka ng kalahating araw siguro dito para makumpleto mo yung ATP, yung registration of books. Dati kasi pinababalik pa eh.
Ngayon, napakabilis na talaga mag-process ng BIR. Okay. Then, 00 lang dyan. RDO code 044. Lagyan ko na nga. Para maganda. Okay. Fill up yung number. Then, your registered name. Dito tayo. Register, update, books of accounts. Yan. Itong 1905 pala, pwede din tong gamitin para mag-update ng 8% income tax rate option. Then, dito sa books of accounts na tayo. Yun, books of accounts, manual. Then books of accounts to be registered. Cash receipt journal. Quantity 1, volume 1 to 1 lang dyan. 1, 2, 1. Okay. Then, manual ulit. Ulitin lang guys kung anong mga books na kailangan mong i-register. Pwede kayong mag-PM sa akin kung anong mga type of books tsaka format ng book. Pwede nyong akong i-PM. Meron na akong naka-ready na para hindi ako magtagal, hanggang dyan na lang muna yung aking pagsusulat ng books. Pero sulat mo dyan lahat ng books. Pag non-VAT, cash receipt, cash disbursement, general journal, general ledger. Kung kailangan mo ng sales journal para sa credit sales, at saka meron akong ginawang isang format, yung sales returns book para sa mga nag-RTS daw. Kasi takot na takot tong mga sellers natin sa Shopee na hindi daw lahat nagiging successful ang delivery. So, meron tayong sales return book. Okay, then, sulat na lang dito yung iyong name. Permahan. Familiar naman na siguro kayo sa books kasi dyan sa page ko, meron naman akong mga sample books. Meron na din akong tutorial kung paano din mag-register ng books through Orus. Check nyo na lang yung aking video. Yan, secondary registration, books of accounts. Yan, meron na akong tutorial niyan. So, hindi ko na ituturo. So, guys, sana po na-guide ko kayo ng maayos dito kung paano mag-register ng inyong business sa Bureau of Internal Revenue. Kung meron pa talaga kayong questions, PM nyo lang ako sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Okay. Thank you so much for subscribing to my channel. Please share to your group para makinabang din po ang iba nating mga kababayan na mga online sellers. Thank you so much. Bye!